Magandang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kasama at mga kapatid. Muli po ay tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Ang araw po ito ay araw ng Panginoon na kung saan ay dinaraos po ang tinatawag pong prayer meeting. Although we are not in the church, ay tunay nga pong hindi po naging hadlang ang gawain ng Panginoon na kahit po dito sa bahay, sa aming tinitirahan dito sa Kuwait ay pinapalagana pa rin po ang ebanghelyo ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil ako po'y naatasan upang ibahagi ang kanyang salita, na kung saan po ang ating tema ay patungkol pa rin po sa direction. Ano ba ang itinuturo ng Panginoon sa atin? At tunay nga po nga, paano natin may reset yung ating sarili? Paano ba natin maayos yung ating buhay? Paano ba muling maibabalik yung ating kalakasan? Hindi lang po physical, kundi kalakasang espiritual. Kaya ang ating pag-uusapan ay isang espiritual na bagay na kung saan ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan kong panawagan ng pag-asa. Ang trabaho po ng mga mangangaral, katulad ko po, ay kami po'y nananawagan sa bawat mga mananampalataya, maging sa ito pong kaparaanan na kung saan ay nagre-record po tayo, na kung saan lahat po ng nakikinig or nakakapanood ng ganito pong mga gawain, kami po'y nananawagan po sa inyo pong lahat na magkaroon po tayo ng pag-asa. Kinuha ko po ang salitang ito sa book po ng Philippians chapter 4. It's a very common po ito, ngunit bakit ba natin kailangang balik-balikan ang mga talatang ito? At ano ba ang kinalaman nito sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya? Basahin ko po yung 3 talata na sa tingin ko ay makakatulong sa atin dito. Sabi po sa verse 4 ng Philippians chapter 4, "Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, mga galak kayo." Verse 5, "Ipinadama ninyo sa lahat ng inyong mga kagandang loob, malapit nang dumating ang Panginoon." Verse 6, "Huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang mga bagay, sa halip ay hiningi ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat." Sumandali tayo mo'y manalangin, pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita. O Diyos ng mapagpala sa lahat, salamat po sa iyong ginagawa, Panginoon, sa aming buhay, na kung bakit kami, Panginoon, ay nagpapatuloy, kung bakit kami, Panginoon, ay tinatago mo sa ganitong mga kaparanan sapagkat meron ka pong layunin at meron ka pong gusto ipahiwatig, Panginoon, sa bawat sa puso amin. Maging sa bawat mga nakikinig at nanonood, Panginoon, ng ganito pong programa, nawa, Panginoon, ay masumpuan po namin, O Diyos, na kung saan, Panginoon, kumikilos, Panginoon, banal na Espiritu ang siyang kumakausap, Panginoon, sa bawat mga nakikinig at manonood. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At basbasa mo, Lord, na mensahe po ang aming pong pagsasaluhan sa mga oras po ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Konting background lang po sa buhay po ni Apostol Pablo. Una sa lahat, si Apostol Pablo po ay nandun po siya sa kulungan sa Rome, na kung saan ang kanya pong ginagawa ay gumawa ng mga kasulatan o sulat para po ibigay sa bawat mga mangangaral o mga pastor o mga tagapagturo sa bawat iglesia upang matulungan niya at magabayan sa mga ganitong kaparaanan. Sabi po rito in the book of Philippians, as a summarizing the word, is to encourage. Throughout this letter, Paul is encouraging the people of Philippi to live out lives that are obedient to God and that are uplifting to one another. And Paul wrote this letter while he is in the prison. Biro niyo po, ang ginagawa po ni Apostol Pablo ay nais niya pa rin pong i-uplift. Kumbaga, nais niya pa rin pong matulungan ng bawat mga mananampalataya ay yung mas lalo po silang tumatag sa kanilang pananampalataya at maglingkod sa Panginoon. Naging hadlang ba kay Apostol Pablo yung siya po'y nakulong? Kung i-compare po natin sa ating sarili, yes, oo. Pero para sa kanya, hindi yun na naging hadlang para sa kanya sapagkat alam niyang merong layunin ng Panginoon. Tingnan niyo po ang ginawa po ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Isang dating makasalanan, isang dating ayaw niyang makinig ng mga ganyang salita, pero nabago. At
sa buhay niya ay gusto niya pong iparanas din sa bawat mga mananampalataya. Lalo sa concern niya rito, lalo sa mga Kristiyanong nanghihina. Kaya nga yung 3 verse na ito ay pinapakita rito na, sabi nga diba, mga galak kayong lagi. Inuulit kong mga galak kayong lagi. Sa verse 16, nalong ko po rito, sabi doon pa, huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, ay hihingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ilang beses tayo nagugugol ng panahon para manalangin sa Panginoon? Ilang oras ang ating ginugugol para magpasalamat sa Panginoon? Tayo ba yung tipong puro na lang hingi? Diba dapat marunong din tayo magpasalamat? Ito man ay pagsubok, pasalamat tayo sa Panginoon. Ito man ay problema, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lalo kung ito man ay may blessing, ay mas lalo tayong magpasalamat sa Panginoon. Masarap pong pag-usapan dito yung mga taong merong karanasan. Katulad po ni Apostol Pablo. Kinuha ko po rito yung ating pong topic. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, yung ating topic ay panawagan ng pag-asa. Kinuha ko po din yung salitang hope, pag-asa. H-O-P-E. 4 na kaparaanan, 4 na bagay lang po ang aking pong gustong i-share po sa inyo. Una po rito, letter H. Ang gusto pong ipadama ni Apostol Pablo sa bawat mga mananampalataya, maging sa bawat mga tagapagturo o mga pastor, is to have a humble heart and spirit. Humble means, in Latin word, is humilis, meaning low or mahinahon. Bilang isang mga mananampalataya, maging humble tayo. Hindi po hambog, humble. Mapagpakumbaba. Yung bang kailangan mong ibaba ang sarili mo. Yung sabi nga ng iba, diba? May mga tao sila nakikitang kahit na may kakayanan, down to earth lang. Ipinakikita niya doon yung pagpapakumbaba. Hindi niya ipinagmamalaki ang sarili niya, kundi gusto niyang abutin yung mga taong sa tingin niyang kailangan niyang tulungan. Bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng humble heart and humble spirit. Saan ba tayo magkakaroon ng humble spirit? Alam niyo po, sa mga taong magkakaroon lang ng humble spirit, ay yung merong kaugnayan o merong relasyon sa Panginoon. Amen? Kung meron tayong humble spirit, andun yung spiritong nangungusap para sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kung tayo may nakasakit sa iba man, nararamdaman natin, napipigati ang banal na espiritu. At ang trabaho ng banal na espiritu ay kausapin tayo at ipadama sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Yan po ang trabaho po ng Holy Spirit sa buhay natin. Hindi lang po humble heart, kundi humble spirit. Meron ba tayo niyan? Kung wala po tayong humble heart and humble spirit, dapat po sa mga oras pong ito, lalo po tayong mga nakikinig, ay kailangan natin kilalanin ang Panginoon sa ating puso at sa ating buhay. The humble heart and the humble spirit means to have a submissive to God. Kung tayo ay nagsasabit sa Panginoon, doon natin magagawa yung humble heart and humble spirit. Mahirap po ba yun? Alam niyo po, nagawa po ni Apostol Pablo yan, kahit po sa kapanahonan siya ay nabubuhay, nandun yung kanyang humble heart. Andun yung kanyang humble spirit, na gusto niyang abutin ang bawat mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. A humble heart is being honest with ourselves and others, and expressing our gratitude and respect. Galing, no? Humble spirit, sabi dito, if you are filled in the Holy Spirit will guide you and direct sa buhay natin. Ganyan po ang trabaho po ng banal na espiritu. At kung gusto man nating magawa yan at makatulong sa iba, magkaroon tayo ng humble heart and humble spirit. Number 2, the word O is to take the opportunity. Alam niyo po, kung meron pong mga pagkakataon na dapat natin gawin, i-grab natin yung opportunity. Letter A,
to share the good news or to share the Word of God. Alam niyo po, ang banal na salita ng Panginoon ay isa pong maganda pong kaparaanan upang abutin natin at matulungan natin, lalo yung mga Kristiyanong nanghihina. Paano ba natin sila mapapalakas? Alam niyo po, isa pong pinakamaganda doon is to have a good testimony sa kanila. Maaabot natin sila not only by prayer but also in our good testimony. Kung nakikita sa atin na talaga tayong talaga tayong isang Kristiyano na talagang kapagtiyaga, pinagtiyatsaga natin, pinapanalangin natin yung taong yun, at binabahagi na natin ang salita ng Panginoon, mararamdaman niya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, take the opportunity. Not only to share the good news or word of God, let it be to share the work of God in our life. The best good testimony ay yung ikaw. Kung ang buhay mo ay maayos, kung ikaw ay naglilingkod at nagtatapat sa Panginoon at nakikita ng mga taong iyan, isang malaking bagay na yan. At dyan mo i-grab ang opportunity. Letter C, not only to share the word of God or good news, share the work of God in our life. Letter C, to share the way of God. Alam niyo po, iba po ang kaparaanan. Iba rin po ang kaparaanan natin. Iba po ang lakad ng Panginoon at iba rin ang ating lakad. Iba po ang ituturo ng Panginoon sa atin once na nasampungan natin ang ating Panginoon. At maraming mababago sa buhay natin. Kaya i-grab natin ang pagkakataong ito. Mga kapatid, sa mga nakikinig at nanonood, kung may pagkakataon ka man sa iyong mga nasasakupan, sa kasama mo sa bahay, mga kaibigan mo, grab the opportunity. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Yes, nandito tayo sa dilema natin kinakaharap. Hindi natin alam kung kailan matatapos to. Ngunit lagi natin tandaan, meron pong layunin ng Panginoon. At marahil, ito na yung pagkakataon na ibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, maging sa ating mga kagalit o nakagalitan, share natin ang Word of God. Number 3, not only to have an humble heart, humble spirit, take the opportunity. Letter P, to have peaceful mind. Alam niyo po, kapag nasumpungan niyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay, magkakaroon ka ng peaceful mind. Isang kapayapaan na hindi maibibigay ni numan, kundi ang Panginoon lamang ang magbibigay ng kapayapaan na mararamdaman mo sa sarili mo na mayroong pagbabago sa buhay mo. Letter A, makakapag-desisyon ka ng gusto mo dahil sa turo ng Panginoon, sa guide ng Panginoon. Decision making. Decision making in what? In your life partner. Sa mga single po, kung meron ka pong, kung gusto mo talagang magkaroon ng life partner sa buhay mo, magkakaroon ka ng peaceful mind kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon yung gusto mo. Not only life partner, letter B, yung course. Ano ba yung gusto mo? Yes, pag nagtapos ka ng high school, andyan na yung sinasabing course, ano yung gusto mong kuning kurso sa darating na kolehiyo. I-guide ka ng Panginoon once na ipinagkatiwala mo sa Panginoon kung ano yung tamang kurso na para sa iyo. Letter C is career. Ano ba pagkakaiba ng kurso at career? Diba? Makikita natin yan, pasusumpukan natin sa career, sa buhay natin. Merong life. Mababago yung buhay mo dahil ituturo sa iyo ng Panginoon kung ano yung nararapat para sa iyo. Saan ka ba talaga? I-guide ka ng Panginoon once na magkakaroon ka ng relation sa Panginoon at magkakaroon ka nga, sinabi ko po sa inyo, you will have a peaceful mind
kung ang Panginoon ay nasa puso mo. Number 4 and last. Ito po ang pinakamaganda sa lahat. Letter E. To have experience in God. Kung magkakaroon ka ng karanasan sa Panginoon, mararamdaman mo dyan, letter A, you have God's presence. Mararamdaman mo presensya ng Panginoon. Pag sinabing presensya, yung sa sarili mo mararamdaman mo, laging nandiyan ang Panginoon. Lagi kang binabantayan ng Panginoon. Lagi kang tinitingnan ng Panginoon. Na sa bawat ginagawa mo, alam mo sa sarili mo nandiyan ang Panginoon. Number 2, not only God's presence, but number 2, God's protection. Yung bang poprotektahan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong mga lakad o ginagawa. Yes, nagtatrabaho ka. Yes, nag-aaral ka. Yes, may mga bagay kang ginagawa. Poprotektahan ka ng Panginoon. At yan mararamdaman mo yung tulong ng Panginoong Jesus. Pangatlo, hindi lang po God's presence, God's protection. Ito po pinakamaganda sa lahat. God's provision. Yan po yung tinatawag na needs and wants. Ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan mo. Ang sarap pong balikan ng salitang ito, na kung saan ipinakita ni Apostol Pablo yung karanasan niya. Tingnan niyo po sa verse 10. Sabi po rito, anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang iyong pagmamalasakit sa akin pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi niyo ako malilimutan, kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Tingnan niyo po in the previous po. Sinabi rito, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong o natutunan ko ng masayahan na anumang ng aking kalagayan. Ito po yung karanasan niya. Verse 12. Naranasan ko ang maghikaos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganahan o kasalatan. Tingnan niyo po yung experience sa buhay ni Apostol Pablo na kung saan ay sinulat niya ang talatang ito para sa bawat mga beginner o sa bawat mga gustong makakilala at sumunod sa Panginoon. Yung makita mo yung experience ng tao. Sabi nga, diba, the best way talagang maniwala ka sa isang tao ay yung kanyang karanasan sa buhay. Naranasan niyang mahirapan, naranasan niyang umangat sa kanyang buhay, naranasan niyang magutom. Lahat ng bagay ay naranasan niya. Pero, tingnan niyo po, verse 13, ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Alam nyo, ito po yung nakita ko dito, the best way or the best key o susi na kung bakit nagpapatuloy si Apostol Pablo ay sapagkat sabi niya, ulitin ko ulit, ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ which strengthened me. Mga kapatid, huwag ka pong sumuko. Huwag niyo pong sabihin, hindi ko na kaya. Huwag niyo pong sabihin sa sarili niyo, hanggang kailan ba ito matatapos? Mga kapatid, hanggat tayo po'y nabubuhay, lagi nating kasama ang Diyos. Ang kanyang presensya ay laging nariyan. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ng ganitong programa at gawain, nawa po ay makatulong po sa inyo ang mensaheng ito na lagi nating isipin anumang pagsubok na ating dinaranas, anumang problema na ating pong kinakaharap. Lagi nating isipin nandiyan ang Panginoon. Yung kanyang presensya. God's presence, God's protection, and God's provision. Nagkulang na ba ang Panginoon para sa iyo? Marahil kapatid, iniisip mo, meron ka pang prayer na hindi pa tinutugon ng Panginoon. Katulad nga po ng sinasabi po ng bawat mamangaral. Sa ating pong pananalangin sa Panginoon, nandiyan po ang kanyang tugong oo, iyon ang tamang kalooban,
Hindi sapagkat hindi pa nararapat o hindi yun ang gusto ng Panginoon. Pangatlo ay maghintay. Mga kapatid, kailangan natin maghintay. Sabi nga, diba, while waiting, you must serve the Lord with gladness. Dapat makita sa atin ng Panginoon yung gladness. Yung bang masaya kang naglilingkod, masaya kang umaawit sa Panginoon, masaya kang nagbabahagi ng kanyang salita, masaya kang nananalangin, masaya kang nagpapalakas sa bawat mga nanghihina. Nawa ang mensaheng ito ay magpalakas para sa atin. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo sa verse 6, sabi rito, huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Diba? Ahinin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Lagi tayong humingi ng tamang gabay sa Panginoon. At lagi nating sabing, Lord, alam po namin meron kang layunin sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. O dakilang mapagpalang Diyos, isa pong mensahe na kailangan po namin na huwag kami mga balisa sa anumang bagay, sa halip. Nandun ang salita mo, Panginoon, na sa halip ay matuto kami magpasalamat, matuto kaming manalangin, matuto kaming humingi ng iyong kapay, at matuto po naming sundin ang iyong tamang kalooban. O Diyos, kailangan po namin ng pag-asa na kung saan ang pag-asang ito, ikaw lamang po ang tanging makapagbigay. Pag-asa na kung saan ang bawat lungkot ay binigyan mo ng saya, ang bawat problema ay binigyan mo ng solusyon, at ang bawat pangangailangan namin ay andun na ang iyong provision. Maraming po salamat, Panginoon, sa oras po ito. At sa bawat mga nakikinig at nanonood, Panginoon, ng ganitong gawain, nawa, Panginoon, ay itouch mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At makita po namin na aming sarili kung ano na kami, Panginoon, sa iyong buhay. Lord God, habang kami nabubuhay, alam po namin meron ka pong layunin. Nawa po, O Diyos, ay makita mo sa aming buhay, Lord, na kahit ganito po ang nangyayari, ay alam po namin meron kang kalooban, Panginoon, at meron kang itinuturo sa amin. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory po.